welcome back again to my channel. This is Zawena Vlog. So for this video ay sasagutin natin ang tanong ng ating mga, diba kasi dalawa, mga tanong ng ating subscriber. Sabi ni Day Janine, paano daw ako nakikipag-usap pag namamalingki ako o nagmamarket? Marunong ba daw sila mag-English? At tanong naman ni Mami Obensa, sabi niya, Day, pagdating mo ba talaga dyan, pinamalingki ka na? Baka nagkasag-sag, hindi ba tayo magkasag-sag? Ang sabi niya, pagdating ko ba daw dito is pinamalingki ba daw ako agad? Ay baka kasi magkasag-saag o baka magkaligaw-ligaw. Tapos, ang may second tanong, si amo mo ba ang nagalista sa imong, si amo ko ba daw ang naglilista ng mga pinamamalingki ko? Paano ko daw na intindihan? So ayan ang ating i-explain for today's video. Day Mami Obensa. So i-share ko lang sa inyo ang aking experience. So pagdating ko sa bahay ni amo Day, hapon na ako dumating so mga alas 4. So diretso ako pinaligo, nilinisan ko yung maleta ko, tinuro na sa akin yung pagkatapos ko maligo bago ako lumabas ng CR, naglinis muna ako noon. So mga alas 6 natapos ako maglinis na around 6 PM. Then ayun, diretso na ako kusina noon, din nagtingin-tingin. Syempre, katulong tayo. Hindi pwedeng upo-upo agad. Ganon ang ginawa ko. Nagtingin-tingin ako dun sa kusina at ang nagluluto that time ay ang lolo. So, ang una kong nakita ay bochoy. Gabundok. Yung isang planganita gabundok. Pero nung naluto na, kaliit na lang. So, ayan. So, kinabukasan, kasi gabi na dumating yung amo kong babae that time. Kinabukasan, umaga, may pinabasa sa akin na mga rules sa bahay nila. Yung mga ayaw gawin at wag mong gawin at mga dapat mong gawin sa loob ng bahay nila. So, pagkatapos may pinirmahan ako doon din. Pagkatapos ma-explain lahat-lahat, yung mga ganito ganyan, mga duties, mga gagawin, trabaho, mga ganyan. Then, tinanong ako last, sabi niya, wala nang tanong or ano pa problema mo, yung ganyan. Sabi ko, ang problema ko is yung pagluluto. Kasi unang-una ay hindi talaga ako confident na magaling ako magluto kasi ang panlasa ko ay maalat. So, sinabi ko na kay amo, ito tips ko sa inyo sa mga first timer ha. Pag alam nyong hindi kayo confident sa pagluluto, sa interview pa lang sabihin nyo na wala kayong experience sa pagluluto at willing naman kayong matuto. Ayan. So, para yung amo nyo hindi mag-expect na marunong ka magluto, magaling ka magluto. So, mag-a-adjust din sila. So, pagdating ko nga, ayan, tinanong niya ako, sabi ko, sa pagluluto ang inaalala ko. Sabi kong ganyan kasi wala pa akong experience sa pagluluto ng mga Chinese food. Sabi kong ganyan. Sabi niya, huwag mag-alala kasi tuturuan naman daw ako. So, ayan. Pagdating sa pagmamarket, Day, ang tanong ni Day Mami Obensa, kung pinamalingki ba daw ako agad? Yes, Day, pinamalingki ako, Day. Pero sinamahan pa ako kasi yung lugar nga, around 1 week din akong sinamahan. Kasi ang estate namin noon ay 2 ang lusutan. So minsan lalo ako hindi natututo kasi nung lumabas kami ibang daan, nung pagbalik ibang daan na naman. Kaya lalo akong nalito. Din yung baba namin ay mall. Then malayo pa yung may video nga ako dyan. Pero dinelete ko kasi walang views. may binidyohan nga ako noon. Then huwag kayong mag-alala kasi tuturuan naman kayo. Nagkataon sa akin ay walking distance lang ang walking distance, hindi na may lugar kasi dito na malayo sa market. So kadalasan, karamihan ay nagpapa-deliver na lang si amo ng mga galing market, nagpapa-deliver na lang sa kasi medyo malayo, hindi kaya ng oras.
Then yung iba, yung amo na mismo ang nagma-market. So ako ang nagma-market. Madalas, kung hindi everyday, alternate. Yan, kadalasan ngayon, alternate na yung pagma-market ko. Then, 1 week din ako nun sinamahan na papuntang market. Then, pinapauna ako, tinitingnan kong tanda ko na yung daan. Then, ayun, paunti-unti, pag ikaw na lang kasi mag-isa, maningkamot naman, maningkamot manggod kapag ikaw lang mag-isa na. Baka mauwi ka ng Pinas, diretso Pinas. Then, sa second na, sa pangalawang tanong ni Mami Obensa, sabi niya, kung si amo ba daw ang naglilista, paano ko daw naintindihan? So, ganito ang ginawa ng mga amo ko. Dalawa, papakita ko dyan. Nilalagay nila sa, sinusulat nila sa nababasa ko, then, sinusulat ulit nila sa salita nila. Kasi, ayan nga ang tanong ni Inday Janine, paano daw ako nakikipag-usap sa pag namamalingki ako, marunong ba daw sila mag-English. So, kadalasan kasi sa market day ay matatanda ang mga tendero. So, ito yung mga naging experience ko na ako kasi, 'di ba, hindi rin ako sa English. Then hindi rin ako gaano marunong magsalita ng Cantonese. Ayan. So, ang sinasabi ko lang, how much? Ganyan ako. Tapos dinadaan ko lang siya sa ngiti dahil ngingisi-ngisi lang ako noon. Then, meron akong pinaka-worst na experience ko na parang nakakabusangot din talaga. Kasi, matanda yung tindero. Ang binili ko is 14.50. Then, binigyan ko siya ng dalawang 20 cents tapos 10 cents. So, nung pag-abot ko sa kanya, ang pag-abot ko sa kanya, tinulak niya yung kamay ko. Ang akala ko naman ay free na. Ginanon niya yung kamay ko. Hindi kasi siya marunong mag-English. Ako hindi rin ako marunong mag-Cantonese. So, inabot ko yung 10 at yung 14, yung cents na tinulak niya yung kamay ko. So, bigla na lang akong tumalikod kasi paalis na ako. Kasi ang pagkaakala ko, libre na. Kumbaga, discount na. Tapos sinigawan ako, as in sigaw talaga. Kaya kadalasan pa naman ng mga tao dito, malalaki ang boses. Then parang ako, ano ba yung ibig sabihin niya? Nagbayad na nga ako. Tinulak naman niya yung kamay ko. Akala ko libre. Then may sinasalita siya na nagagalit na talaga siya sa akin. So, ginanon ko. Binigyan ko siya ng ibang pera. Ayun, tinanggap. Yun pala, sinabi ko kay amo, nagsumbong ako kay amo ako na parang ako dinadaan ko kasi sa ngisi-ngisi lang. Parang kinakaibigan ko yung tindera, ganyan. Pero yung matanda na yun, grabe kasungit. So, hindi na ako bumili nun. Hindi na ako bumili sa tindahan na yun. Hanggang ngayon, hindi na ako bumili dun. Kasi nakakabuisit. Kasi ang hirap pag hindi kayo magkaintindihan. Tapos, maldito pa siya. Bigla na lang siyang, pwede namang, hindi kasi siya marunong nga mag-English. Yun nga. Then, maldito nga lang siya. So, yun. Ang sabi ni amo, hindi pala pwede sa wet market ibayad ang mga 10 cents, 20 cents, hanggang 50 cents lang ang tinatanggap nila. So, yan ang isa kong natutunan. Ito pa, bumili ako ng sauce. Tapos, ang una kong bili, si among babae ang nagsabi sa akin na ganito ang bilhin ko. Pero, syempre, hindi ko naman masabi yun sa Cantonese kasi hindi rin kumbaga hindi rin marunong mag-English yung bibilhan ko. So, pinasulat ko sa lolo dito, sa lolo. So, mali ang sinulat ng lolo. So, ngayon, nung binigay ko, pinakita ko lang yung lista, yun ang binigay sa akin. Then, nagduda ako, hindi talaga to. Kasi yung sa picture ko lang kasi,
binibase na ang tinutukoy ni amo ayun. Sabi ko ganyan, hindi talaga to, pero ang nabasa kasi nung tindera, yung sulat ng matanda na tatay ng amo ko, yun ang binigay niya sa akin. So ngayon, nung pagpunta ko sa ibang store, nakita ko yung kung paano ko siya natandaan na ito yung gusto ng amo kong babae. Then so, ginawa ko, bumalik ako. Nung una, ibalik ko ba yung una kong nabili kasi bibilhin ko yung panibagong nakita ko na tama. Nung una kong ngisi-ngisi ako, ganyan. Sinyas lang ako, tapos dinadaan ko nga sa ngisi-ngisi. Then, hindi nga niya ako pinapansin. Tapos, yun, magpakuloy ba ko ba? Nagpa-cute ako doon. Buti, babae naman kasi yun. Yun, sabi ko, pumayag naman kalaunan, pumayag siya. Ngayon, suki na ako doon. Doon ako nabili. Kasi kahit pa paano mabait siya. So, ang sabi naman ni amo, kwento ko din kay amo, sabi naman ni amo, karamihan, pag ganyan, hindi na tinatanggap ng tendera. Swerte ko daw kasi tinanggap pa. Sabi ko ganyan. Sabi ko ganyan. So, aral na naman yun. Kaya ako, day, ang ginagawa kasi ni amo, yan, sinusulat nila sa nababasa ko, kung halimbawa, baboy. Kasi ang baboy may part-part na tinatawag, so hindi ko alam yun. So, sinusulat nila sa nababasa ko at Chinese. Then, kung halimbawa sinabi nila ipa-mince pork, dapat sinulat din nila sa English kasi minsan may nakasulat na nga doon na mince pork, hindi nila ginagawang mince. So one time nangyari din yun na hindi sa Chinese lang sinulatan na gawing mince pork, pero sa nababasa ko ay hindi, sa English word ay hindi. So hindi ko sila na-remind na gawin yung mince pork to, sabi kong ganyan. So, nag-chop-chop ako ng katagal-tagal. Ginawa kong mince mano-mano. So, yun. Yung iba naman, nagsisend lang ng picture. Tayo, diba, pag first timer, kailangan natin ng yung nababasa natin. So, ngayon nga, si among lalaki ang naglilista na ngayon. Naguguluhan ako. So, kasi si among lalaki bago lang naglilista. May mga words siya, sinisearch pa niya sa may mga words na nakasanayan ko na sa kanila amo babae at kay lolo. Nakasanayan ko na sila, so nahihilo ako pag si among lalaki. So, buti na lang sa umaga, si among babae agad din tinatanong ko ano yung ibig sabihin ni among lalaki. So, nakukorek niya. So, kailangan lang natin magtanong talaga kung hindi tayo sigurado. Kasi dati may ugali ako na uulang ako ng oo kahit di ko naintindihan. Din maya pag tumalikod na yung amo ko, ano nga yung sinabi? Di ngayon maghuhula na ako. So, may ganyan na akong ugali Kaya kailangan walain natin yun. Kasi pag nagkamali tayo, di ba? Kailangan talagang kung hindi masama magtanong para hindi tayo mapagalitan din sa huli. So, yan ang mga tips ko sa inyo. Iwasan yung magbayad ng cents, 10 cents, 20 cents, din yung pag nagkamali ka, depende na lang din sa tindera. Kasi may talaga na masungit, ayan, hindi na ako bumili dun. Bala kayo dyan, madam. Yung nakikita nyo sa video ko, sa live ko, dyan ako nag-i-stay sa kanila kasi yung store nila ay halos nandyan na lahat din. Mababait nga din yung mga tindera at tindero. Kahit talaki si kuya, mabait din yun. Hindi nga lang sila nagbibigay ng discount. Nung nasa Tinshuway pa kami, meron ako din isang store doon na babae naman. Yun ang nagsisekreto yun ng discount. Pero yung discount na yun, nilalagay ko pa rin yun sa wallet ni amo. Kasi natutuwa ako pag nasusubrahan sila ba. So, dati kasi, at ito patandaan nyo, si amo ko kasi dito ay mahigpit sila pagdating sa pera. Ayan, mapiso man yan o madalawang piso, hahanapin talaga yan. Pero nagtataka ako. Nung una, pag nakaka-discount ako, nagtataka pa yung matanda. Sila kasi nagko-compute. Bakit daw sobra? Sabi ko, naka-discount ako.
Din ngayon, hindi na sila nagtataka. Din yung amo ko din hindi rin. Pero pag kulang ng piso, 2 piso, nagtataka. So, one time din dahil na pag kinuha nyo yung yung resibo ha. Minsan kasi, one time na nangyari sa akin na bumili ako ng isda worth 38 dapat. Hindi ko na din tiningnan yung sukli ko. Dumiretso na ako, kinuha yung receipt. Sabi ko, pagkita ko ng receipt, sabi ko, ang mura 28 lang. 38 pala ang binayaran ko, ang kinuha na pera sa akin. So, mali. Yung nagpresyo kasi, iba ang pinasulat ng resibo. So, mali yung rinig. So, minus ng 10. So, nagtaka ako, paano nangyari yun? Siyempre, alam mo naman sa sarili mo, hindi mo naman kinuha. Diba? Never. Kasi isa yan sa pinaka-importante sa mga Chinese, yung tiwala. Huwag mong sisirain yung tiwala nila. Lalo na pagdating sa pera, kasi ganon sila sa pera. Ni pisong duling. Yan yung natutunan ko sa tita ko. Kasi yung tita ko ay matagal na, 14 years old lang siya, nangangatulong na. So, nagkaamo daw siya ng general. Then, marami daw sila sa bahay. Then, nawalan daw ng alahas yung amo. Then, lahat daw ng katulong ay pinalay detector. Nung 2 na lang daw sila natira. Nung mayordoma at siya. Kasi yung mayordoma at siya lang ang nakakapasok sa room ng amo nila. Yung mayordoma na daw yun, nakikita daw ng tita ko na kumukuha ng bag, kasi sa dami daw ng bag, hindi na napapansin ng amo, kumukuha ng bag. Din ngayon, naiinis yung tita ko kasi damay-damay daw lahat pag may nawalan. Din nung nawalan na nga daw yun, lahat daw sila ipapalay detector, except sa mayordoma. Yung tita ko hindi pumayag. Pag ilay detector nyo ako, ilay detector nyo rin yan. Kasi 2 lang daw sila ang nakakapasok sa sa kwarto So, sila lang ang kumbaga pinaghihinalaan. So, sabi niya, hindi ako magpapalay detector pag hindi nyo yan ilay detector din. So, kasi sa ating mga amo, kahit hindi sa mga Chinese lang, importante talaga na hindi masira yung tiwala, lalo na pagdating sa pera day. So, ni pisong duling wala akong kinuha sa mga amo ko. Yung iba naman na amo, may nakikita ako na may nakita akong post dati na every pamalingki niya, may sukli man yan, pinapatabi lang sa kanya, savings daw sa pag-aaral ng anak niya. O, swerte, diba? Swerte yun yung swerte. Then, lahat daw ng yung amo niya, pag may pera daw na buo na 10, tinutulungan pa siya ihulog doon sa pinaka-alkansya niya. Ganun yung amo niya. So, swertihan lang. Pero kung halimbawa yung amo mo, sa tingin mo ay stricto, ay need pisong duling para malinis yung konsensya mo in case man, diba? So, taas noo ka na, oy, ni pisong duling, wala akong kinukuha sa inyo. O, pagbintangan ka, diba? Ni pisong duling, wala akong kinuha sa inyo, kahit taniman ka pa. Oh, hamunin mo lie detector. Oh, yun ang tinatak ko sa sarili ko. Yun yung nakuha kong aral sa tita ko. Basta wag sisirain ang tiwala ng mga amo natin, lalo na pagdating sa pera, kasi napakaganon yan sila. So, ayan lamang for this video, day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye bye.